Magtrabaho ka kaya sa bar, Camille. Baka mas malaki pa ang kitain mo kaysa naglalako ka ng balot sa kalye. Suhestyon ni Tita Maria nang ibigay ko sa kanya ang napagtindahan. Tutal maganda ka naman. Sayang lang kung hindi mapapakinabangan. Dagdag pa niya habang tinitignan ng katawan ko. Natatakot po ako, tita. Agap ko, kahit na alam kong makakarinig na naman ako ng salita sa kanya. Aba, sa tingin mo ba sakto tong ibinibigay mong 150 at 200 sa pang-araw-araw na gastusin dito sa bahay? Ni hindi nga to sapat pang pamanicure ko, no? Maarting wika ni Tita Maria at saka ako inirapan. Hindi naman ako makaangal dahil nakikitira lang din naman ako sa kanila. At hindi rin naman ako nakapagtapos ng kolehiyo para mamasukan sa mga malalaking establishmento para makapagbigay ng malaking halaga sa kanya. Ulila na akong lubos, kaya napunta ako sa puder ni Tita Maria na pinsan ni Papa. Pasensya na po, tita. Huwag po kayong mag-alala. Dadagdagan ko po ang paninda ko para mas malaki ang kitain ko. Turan ko habang pinagsasandok ko siya ng pagkain. Tatanga-tanga ka talaga. Mas malaki ang kikitain mo sa bar, sinasabi ko sa'yo. Pag-aagawan ka ng customer doon at bibigyan ka ng malaking tip. Tignan mo yung anak ni Aling Nena. Nakakilala doon ng matandang mayaman at binigyan siya ng magandang buhay. Pamimilit pa niya at inilingan ako na para bang napakalaki kong disappointment. Hindi ko na siya kinontra pa at baka mas lalo niya lang ipilit ang gusto niyang mangyari. Matapos niyang kumain na inulam ko naman ang tira niyang pagkain. Iniligpit ko na rin ang pinagkainan namin at humiga na rin sa silid ko. Kinaumagahan ay maaga akong gumising at gumayak para magpunta sa pamilihan kasama ang long-time boyfriend kong si Isagani. Kailangan kong dagdagan ng tinda ko, kundi mananagot ako kay tita. Sambit ko habang nagtitingin ng pwedeng idadagdag sa ititinda. Hindi ka ba napapagod sa kakatinda? Umaga hanggang gabi kang nasa kalye. Pinapahirapan ka naman masyado ni Tita Maria niyan. Reklamo ni Isagani habang buhat ang mga pinamili ko. Hindi ko na binanggit sa kanya ang sinabi sa akin kagabi ni tita. Dahil alam kong mas lalo lang siyang magagalit at ipipilit na magsama na kami. Kahit na gusto kong pumayag sa kagustuhan niya para makaalis na rin sa poder ni tita, ay hindi pwede dahil magiging pabigat lang din kami kung titira sa bahay ng magulang niya. Ayos lang naman. Tutal malaki ang utang na loob ko sa kanya sa pagkupkup niya sa akin. Paliwanag ko kay Isagani. Dahil dyan hindi na tayo nagkakaroon ng oras na magkasama. Bahagya akong napansin ang hinaing sa boses niya. Kung ganun, tulungan mo na lang akong magtinda para makasama mo ko. Nangingiti ko namang suhestyon. Ayoko. Kaya mo na yan. Ayokong makihati ng atensyon sa paninda mo. Nawala ang ngiti sa labi ko sa sinabi niya. Nasaktan ako. Dahil hindi man lang niya kayang isakripisyo ang isang araw na samahan ako sa pagtitinda. Palibhasa puro barkada ang inaatupag niya. Nagbago lang naman siya simula nang maimpluwensyahan ng mga kaibigan niya. Minsan nga ay nagugulat na lamang ako sa mga ginagawa niya. Kung dati ay sa noon niya lang ako hinahalikan, ngayon ay sa labi na. At madalas pa siyang maging agresibo kapag lumalalim na ang halikan naming dalawa. Inaamin ko namang nagugustuhan ko. Pero hindi lang ako sanay lalo na at parang may isang bagay siyang gustong makuha. Hindi ako inosente para hindi malaman ang gusto niyang mangyari. Dahil minsan niya nang sinabi sa akin kung gaano daw nasasarapan ng mga kaibigan niya sa tuwing ginagawa ang bagay na yun sa mga girlfriend nila. Kaya gusto niya ring subukan namin. Kapag ikaw ang humiling sa akin, pinagbibigyan agad kita. Pero pag ako ang humiling sa'yo, wagas ka kung tumanggi. Hindi ko naiwasan ang pagtatampo sa boses ko. Hindi mo nga ako mapagbigyan sa isang hiling ko. Agap naman niyang sagot at saka sinimangutan ako. Eto na nga ba ang sinasabi ko? Kaya niya ako gustong makasama ng sarilinan dahil may binabalak na naman siya. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Hanggang sa matapos akong makapamili. Umuwi na rin ako agad at iniluto ang mga ititinda ko. Hawak ang basket ng balot at ang kariton na hila ko sa isang paninda.
ay nagsimula akong maglako sa kalye kung saan maraming mga tao. "Balot kayo dyan!" Sigaw ko habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada. "Ate, magkano ang isa?" Marami naman agad ang nagsilapitan para bumili. At karamihan sa mga customer ko ay mga lalaking kabataan at mga matatandang lalaki. "Ilang taon ka na, iha?" Tanong ng isang matandang lalaki. Ngunit hindi ko agad siya nasagot dahil sa panunukli at pagbibigay ng paninda sa mga naunang bumili. Tirik ang araw, kaya nagpunas ako ng pawis sa noo ko bago ako tumingala para tingnan ang nagtanong. Nakangiting nakatingin sa akin ang matandang lalaki. Casual ang ayos niya at naghahalo ang itim at puti sa buhok niya. Halata ang karangyaan sa tindig at ayos niya. Pansin na pansin ko rin ang gold na kwintas niya maging ang singsing. 22 na po ako. Magalang kong sagot at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Hula ko ay nasa 65 ang edad niya. Ngunit ang karismang taglay niya ay talagang kakaiba. "Ano ba ang gusto mo, tay? Kumakain po ba kayo ng balot? Chicharon po baka gusto nyo." Alok ko pa dahil mukhang may plano siyang bumili. Nagsialisan na ang bumili sa akin kaya naman nasa kanya na lang ang atensyon ko. "Ikaw ba? Magkano ka?" Sa halip ay tanong ng matanda. "Po? Naku, pasensya na po pero hindi po ako for sale." Biro ko kahit na-offense sa sinabi niya. Hindi ko naman siya pwedeng bastusin dahil mas matanda siya sa akin. "Sige, magkano ba lahat yung paninda mo? Papakyawin ko na para hindi ka na magbabad sa katirikan ng araw. Sayang naman ang magandang kutis mo." Wika ng lalaki sa akin. Naku, sanay na po ako. Bali 250 po lahat. Magalang kong sagot at ibinalot ang mga natirang paninda. "Heto ang 1,000. Sayo na ang sukli." Abot niya ng buong pera. Ang laki naman po nito. Taka kong sambit at nakmang susuklian siya nang hawakan niya ang kamay ko. "Para sayo talaga yan. Hayaan mo na. Yung susobra dyan, ipangbili mo ng damit mo." Napatingin tuloy ako sa damit kong magusot. Naramdaman ko naman ang mainit na palad ng matanda na humihimas sa kamay ko. Napakunot ang noo ko, ngunit iba ang hatid ng haplos niya sa balat ko. Magaan at parang may pagsuyo. Ibang-iba sa ibinibigay ng boyfriend ko. "Anong pangalan mo, iha?" Tanong nito nang tuluyan niyang bitawan ng kamay ko. "Camille po." Wala sa loob kong nasambit. "Ako nga pala si Alberto. Dito ka lang ba naglalako?" Napapadaan kasi ako madalas dito pero ngayon lang kita nakita. Tanong pa niya. Opo. Araw-araw po akong nagtitinda dito." Sagot ko sa lalaki. "Tutal ubos naman na ang paninda mo. Uuwi ka na ba? Sumabay ka na sa akin." Alok niya na kaagad kong tinanggihan dahil sa hiya. "Naku, ayos lang po ako. Kaya ko naman pong lakarin pa uwi yung samin." Tanggi ko sa kanya. "Hayaan mo na akong magmagandang loob. Mainit sa daan." Pamimilit pa ng lalaki kaya wala na akong nagawa. Napilitan na lamang akong sumabay kahit abot ang hiyang nararamdaman ko. At kung alam ko lang na nakakotse pala siya, sana ay nagpumilit na lang akong maglakad dahil malamang ay pagtitinginan at pag-uusapan ako ng mga kapitbahay namin. Dito na lang po ako." Nauutal at nahihiya kong sabi. "Tulungan na kitang ilabas ang mga gamit mo." Pagmamagandang loob pa niya. At kahit ayokong gawin niya ay wala rin akong nagawa. "Dito ba ang bahay niyo?" Tanong niya nang marating namin ang bahay ni Tita Maria. Bahay po ng tita ko dahil nakikitira lang po ako. "Oh, ang aga mo naman yata. Nakaubos ka ba ng paninda?" Nagulat ako nang lumabas si Tita Maria kasama ang boyfriend ko. Mukhang nagulat pa nga si Isagani nang makita ako. "Nagpunta dito si Isagani. Hinahanap ka." Pinatuloy ko na muna at pinagmeryenda para naman hindi masayang ang punta niya. Paliwanag ni tita na parang may pilyang ngiti sa mga labi. Alam ni Isaganing nagtitinda ako. Pero nandito siya sa bahay ni tita at hinahanap ako.
Parang hindi naman yata ka panipaniwala. Sino yung kasama mo? Mataray pang tanong ni tita at tinignan ng matanda sa tabi ko. Suki ko, tita. Nagmagandang loob na ihatid ako. Magandang tanghali po. Agad na bati ni tita nang mapansin ng mayaman ng lalaki. Magandang tanghali naman. Sige, Camille. Mauuna na ako. Magkita na lang ulit tayo bukas. Ani Alberto at binigyan ako ng isang banayad ng ngiti bago umalis. Oh, mag-usap na kayo niyang boyfriend mo. Mapaklang ani tita at inirapan ako bago pumasok sa loob. Sino yon? Sugar daddy mo? Hindi lang ako sumama sa'yo ng lalaki ka na agad. Mapang-uyam na turan ni Isagani. Hindi ko nagustuhan ng bintang niya kaya hindi ko naiwasang magtaas ng boses. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Pinag-iisipan mo talaga ako ng ganyan? Galit kong wika sa kanya. Anong gusto mong isipin ko? Nag-jack and poy lang kayo ng matandang yon? Sarkastiko niyang sambit. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Di sana sinamahan mo kong magbenta para nakita mo kung anong nangyari. Sagot ko pabalik sa sobrang inis. Naiinis lang ako dahil baka kung kani-kanino ka na bumubukaka. Boyfriend mo ko, kaya dapat ako ang makauna sa'yo. Lumabas din ang totoo. Kaya siya nagagalit sa akin dahil natatakot siyang hindi siya ang makakuha ng virginity ko. Nakakagalit dahil parang yun lang ang habol niya sa akin. Umuwi ka na. Tipid na sabi ko at iniwan siya sa labas na mukhang natauhan sa sinabi niya. Hinabol niya pa ako at sinuyo, ngunit masyadong masakit ang sinabi niya para pagbigyan siya. Ang arte-arte mo naman para tanggihan si Isagani. Ani tita nang makapasok ako sa loob. Dumagdag pa siya sa inis ko. Tahimik kong ibinigay sa kanya ang napagtindahan ko, maliban sa sobrang pera na ibinigay sa akin ni Alberto. Baka pag nagsalita lang ako ay makapagsabi ako ng masakit na salita. Kinabukasan ay ganun din ang naging routine ko. Ang kaibahan lang, hindi ko nakasamang namalengke si Isagani. Nagtinda ulit ako sa kalye at inabangang muli si Alberto. Papakyawin ko ulit yung paninda mo. Bungad ni Alberto at pinayungan ako. Napangiti ako sa ginawa niya at binalot ng muli ang mga paninda kong pinakyaw niya. Nagpresenta siyang ihatid ulit ako sa bahay, ngunit nagulat ako ng ibang daan ang tinahak namin. Saan tayo pupunta? Kabado kong tanong habang tinitignan ng daang tinatahak namin. Relax ka lang, Camille. Pupunta tayo ng mall. Ibibili kita ng mga gamit mo. Nakangiting wika niya sa akin. Ho? Hindi na po kailangan. Okay na po ako sa mga damit ko. Mabilis na tanggi ko kahit nandoon ang excitement sa loob ko. Dahil sa tagal ng panahon ay ngayon na lang ulit ako makakabili ng sariling gamit ko. May boyfriend ka pala? Imbis na pagtuunan ng pansin ng sinabi ko ay nagtanong siya. Opo. Nahihiya akong sagot dahil hindi ko matanto kung gusto ko bang ipagmalaki o hindi. Kaya mo ba siyang hiwalayan para sa akin? Tanong nitong nagpalaki ng husto sa mga mata ko. Po, hindi ko makapaniwalang tanong. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na interesado ako sa'yo. Kayang-kaya kitang iahon sa hirap. Magsabi ka lang sa akin. Kaya kong ibigay ang lahat ng yaman ko sa'yo. Basta sumama ka lang sa akin. Napaisip ako sa sinabi ng matanda. Yun naman ang gusto ko dati pa. Ang makaahon sa hirap at makaalis sa puder ni tita. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng panahon para pag-isipan ng alok ko. Napilitan akong ngumiti at tumango. Wow! San galing yung mga binili mo? Akin ba lahat to? Hinablot sa akin ni Tita Maria ang mga nakakahon na mamahaling damit sa kamay ko. Tita, sa akin po yan. Binigay po sa akin ni Alberto. Yung matandang naghatid sa akin dito. Maagap kong sagot at akmang kukunin na sana sa kamay niya. Nang makita ko si Isagani na lumabas mula sa banyo. Katatapos niya lang maligo dahil nakabalot ang tuwalya sa bewang niya. Gusto niyang mag-usap daw kayo, kaya pinatuloy ko muna dito. Ani tita na patingin-tingin kay Isagani.
Ah, ganun ba? Walang emosyon kong sabi. Sa akin na tong mga to ha. Magpabili ka na lang ulit kay Alberto ng panibago. Mukhang tipo ka naman niya. Tsaka, bakit hindi mo pala siya landiin? O baka naman nilalandi mo na kaya kanya binibigyan ng ganito. Sunod-sunod na wika ni tita habang may tinging ng aasar. Hindi ko sinagot si tita. Dahil hindi ko binibitawan ng tingin si Isagani na mukhang may ginawang kalokohan kaya hindi niya ako matignan ng diretsyo. Hindi ka naman nakikiligo dito at hindi mo naman ako madalas bisitahin dito. Ano ang sadya mo? Prangka kong tanong at sinundan siya sa kwarto ni tita. Nandoon din ang mga gamit niya kaya doon siya nagbihis. Tumigil ka nga Camille. Ikaw na nga tong sinusuyo ng tao. Nagpapabebe ka pa rin. Sabad ni tita kaya hindi ko naiwasang tignan siya ng masama. Ano? Lalaban ka na? May sasabihin ka? Nilapitan ako ni tita at sinampalang pisngi ko. Marahas akong humugot ng hininga at pinakawalan. Nang medyo kumalma ako, ay umalis ako at nagpuntang kwarto ko para magkulong. Sinundan naman ako agad ni Sagani at sinuyo ulit ako. Nandito lang talaga ako para makipag-usap sa'yo. Aniya at tinabihan ako sa kama. Nakakunot pa rin ang noo ko dahil hindi ko gusto ang naiisip ko. Paano kung maginagawa silang milagro ni tita sa likuran ko? Maya-maya pa ay hinaplos ni Isagani ang likod ko. Naramdaman kong iba ang pinaparating ng haplos na yon. Kaya nang tangkain niya akong halikan, ay mabilis kong iniwas ang muka ko. Napamura siya dahil sa inis. Pumayag ka na kasi. Ilang taon na akong nagtitimpe. Hanggang ngayon hindi mo pa rin ako mapagbigyan. Halata sa boses niya ang inis. Kung yan lang din naman ang habol mo sa akin, mabuti pang mag-break na lang tayo. Matapang kong sambit habang nakatingin ng seryoso sa mga mata niya. Ano? Huwag kang nagdedesisyon ng pagsisisihan mo, Camille. Bakit? Dahil ba sa matandang yun? Bumigay ka na ba sa kanya? Nakuha na ba niya kaya ayaw mong bumigay sa akin? Galit na galit ang ekspresyon ng mukha niya at parang kayang-kaya niya akong saktan ngayon. Oo. Ano? Sapat na ba yun para hiwalayan mo ko? Napasigaw ako nang sampalin niya ako gamit ang likod ng palad niya. Nalasahan ko ang dugo sa aking labi at hindi pa man din ako nakakabawi nang marahas niya akong ihiga sa kama. Akin ka lang Camille. Nakakatakot ang tinging ibinigay niya sa akin. Nagpumiglas ako sa mahigpit na hawak niya at sumigaw para humingi ng tulong kay tita. Anong nangyayari dito, Isagani? Pumasok agad si tita at hinila si Isagani. Napaiyak naman ako at inayos ang aking sarili. Hinawakan ko ng mahigpit ang damit ko na napunit. Kung ayaw mo sa ginagawa ni Isagani, pues sa akin siya. Umalis ka na ngayon din sa pamamahay ko. Huwag ka nang babalik pa dito. Tumayo ako at kinuha ang cellphone ko bago tumakbo palabas. Palayo sa dalawang tao na niloko ako at pinagsamantalahan ng aking kahinaan. Wala akong ibang naiisip kundi si Alberto. Kaya minabuti kong tawagan agad siya habang nanginginig pa rin sa galit. Pinuntahan agad niya ako at inuwi sa bahay niya. Uminom ka na muna para may masmasan ka. Binigyan niya ako ng isang basong tubig matapos kong maikwento ang nangyari kanina. Kung gusto mong ipakulong ang dalawa, magsabi ka lang sa akin. Mahinahon niyang sambit habang hinahaplos ang likod ko. Kakaiba talaga kapag siya. Ramdam ko ang pag-iingat at banayad sa haplos niya. May nag-alab na kung ano sa loob ko kaya tumingin ako sa kanya. Hindi ba ito ang gusto mo? Lumapit ako sa kanya at hindi na nag-isip sa sunod na ginawa. Mainit. Nakakapaso ang naging kaganapan sa pagitan namin ni Alberto. Masarap sa pakiramdam, hindi katulad ng kay Isagani. Magaling naman ang mga naging kilos ni Alberto. Bawat gawin niya ay talagang napapakislot ako. Kaya naman labis na pagkasabik ang aking naramdaman. Kahit na sa totoo lang, ay medyo kinakabahan ako. Hanggang sa tuluyan niya nang makuha ang matagal kong iningatan.
na maging sa boyfriend kong si Isagani ay hindi ko binigay. Nasaktan ako at napansin niya rin ang ekspresyon ko. Kaya gulat siyang tumingin sa akin at nagtanong. Ito ang una mo? Hindi niya makapaniwalang tanong. Tumango ako bilang sagot dahil nakakagat-labi ako at hindi makapagsalita. Pagkuway napangiti siya at mukhang nasiyahan dahil sa nalaman. Kaya pala gustong-gusto kitang makuha. Pilyo niyang sabi. Pagkatapos ay naging maingat ang sumunod na kilos. Hindi ko akalaing maibubuga pa pala ang matandang to. Para sa isang first-timer na kagaya ko, hindi ko pa alam kung ganito rin ba si Isagani sa kama. Basta ang alam ko, kakaiba talaga si Alberto. Mukhang matagal na panahon ding hindi nakatikim ang matanda, kaya ganito na lamang kaagresibo ang bawat galaw niya. Hingal na hingal siyang bumagsak sa akin nang makaramdam ng pagod. Pakakasalan kita, Camille. Ibibigay ko lahat ng yaman ko tulad ng pinangako ko sa'yo. Hindi ka na ulit maghihirap. Ibibigay ko ang marangyang buhay na ipinagkait sa'yo. Niyakap ko lang siya ng mahigpit bilang sagot. Hindi bumali sa pangako si Alberto. Binigay niya nga sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian at yaman niya. Hindi ko naman hinangad na ibigay niya sa akin ang lahat, pero mapilit talaga siya. Naramdaman ko din na hindi lang katawan ko ang nais niya, ngunit maging ang pagmamahal na maibibigay ko sa kanya. Kahit na maraming humuhusga sa relasyon namin dahil sa malaking agwat ng aming edad, ay hindi ko na lang pinansin. Alberto, tignan mo yung anak natin baka madapa. Utos ko sa asawa ko dahil busy ako sa pag-iihaw ng barbecue. Ang misis ko naman masyadong matatakutin. Hayaan mo lang ang anak natin na makipaglaro sa ibang bata. Sagot naman niya at niyakap ako mula sa likuran. Hinalikan niya ang pisngi ko na ikinatawa ko. Hindi ko inaasahan ang buhay na ibinigay sa akin. Pero nagpapasalamat ako dahil nakatanggap naman ako ng pagmamahal at pagtanggap na hindi naibigay ng dating kasintahan at ng tita ko. Ngayon ay masaya na ako at kontento sa buhay namin na Alberto, kasama ang anak namin.